Ang debosyon natin mula sa kasama ni Jesus ngayong araw ng Huwebes, ika-5 ng Hunyo ay pinamagatang, Salot sa Hardin. Mula sa panulat ni Ginoong Richard Emblem ng England, United Kingdom. Atin pong basahin ang Genesis Kabanata 28, talata 16 hanggang 22. At bigyang atensyon ang Kabanata 28, talata 16. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Habang pinupuno ko ng tubig ang latang pandilig ko ng halaman, nalaman kong hindi pala ako nag-iisa sa hardin. Dalawang antena ang biglang nagpakita sa tuktok ng lata. Dahan-daang nagpakita ang leeg nito na kulay abo, pagkatapos ay ang maganda nitong shell, kumikinang at malinis, kulay kape at gatas. Bagaman ang susong ito ay matuturing na salot sa hardin, isa pa rin siyang kahangahangang bahagi ng nilikha ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita kahit sa maliit na suso sa hardin. Ang paglitaw nito sa hardin ay isa lang sa maraming pagkakataon na nagkakaroon ako ng mas malalim na pagpapahalaga sa mga ordinaryong bagay sa araw-araw, lalo na kapag napapahanga ako sa Diyos at sa pagkakalikha niya sa buhay ng tao at sa sangnilikha. May ganito ring karanasan si Jacob nang magising siya sa lugar na pinangalanan niyang Bethel. Hindi naman hinahanap ni Jacob ang ganitong karanasan, bigla lang itong nangyari. Bawat araw sa mga ordinaryong paraan, nararanasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kapag binigyang pansin natin ang mga nangyayari sa ating paligid, maaari itong makapagpabago sa atin. Ang langit at lupa ay puno ng kaluwalhatian ng Diyos. Nawa ay mabigyan tayo ng kakayahang makita ito. Ang ating pong ipapanalangin, mga pusong mas nagpapahalaga, tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat sa kamanghamanghang ganda ng iyong nilikha. Bigyan mo kami ng mga mata at tainga para makita at marinig namin ang mga nilikha mo sa mundong ito. Amen. Ang ating pong isipin ngayong araw, hahanapin ko ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga ordinaryong bagay sa aking paligid. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naway lumakad tayo na kasama ni Jesus.